Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, may mga bago pong revelasyon itong sinungaling na si Zaldico. At sa kasinungalingan niya, lalo siyang nalulubog. Kasi alam mo, nakita niyo yung mga maleta? Sabi niya, si PBBM, inutusan sila na mag-insert ng budget para sa 2025. Ang preparation sa budget para sa 2025, ginagawa po yan ng 2024. At ang BICAM, kung saan nagaganap ang insertion, nangyari po between November and December 2024. Para sa 2025 yan ha. Tapos, sa revelasyon ni Zaldico, yung paratang niya si PBBM nangurap, di ba? Para sa 2025 budget. Nag-deliver daw siya ng pera as early as January 2024. Paano nangyari yan, kababayan? January 2024 pa lang, nagpapadala na siya ng pera. Samantalang, wala pang budget, wala pang insertion. At in fact, hindi nangyari ang insertion na yan dahil vinito ng presidente, magkano yun? 194 billion pesos. Doon pa lang problematic na yun eh. Sabi niya 100 billion yung pinapa-insert ng presidente. Tapos, vinito ng presidente, mas malaki pa, 194 billion pesos. Doon pa lang, questionable na. Tapos ngayon, may mga tangang DDS, pasensya na kayo sa term ha, mga obob, naniniwala sa mga sinasabi ni Zaldico para magmukhang masama si PBBM. Kasi ginagamit nila yung sitwasyon para sa rally nila bukas. November 16, 17, 18. 3 days po yan. Hindi man sila makalikom ng maraming tao ng 16. Meron pa silang second chance which is on November 17. If ever mag-fail pa rin yan, they have another chance. September 18. Kasi 3 days po yung rally nila dyan. Spearheaded by the Iglesia ni Cristo. Nalalahukan po ng mga dilis. Oh, sino maniniwala dyan? Mismong si Harry Roque na nagsabi, huwag kayong maniwala dyan kay Zaldico. Ngayon, naniniwala na siya kasi agad sa kay PBBM. O tingnan ninyo yan. Anong petsa yan? Cash out daw. January 8, 2024. Sa ganitong sitwasyon, ibig sabihin inabonohan ni Zaldico. Yung para kay Marcos at para kay Romualdez na wala pang nagaganap na insertion. Ibig sabihin inabonohan niya. Saan siya galing? Yung pera na yan. Saan galing yung salapi na yan? Kung inabonohan niya. Uy, sabi ko nga sa post ko, dalawa lang yan. Either talagang napakayaman ni Zaldico dahil namayagpag yan, golden years niya panahon ni Digong. Meron siyang pang-abono kahit 2 billion pa yan, 100 billion siguro yan. May pang-abono siya kasi namayagpag siya ng panahon ni Digong. Kaya nga naman, nagtataka tayo, bakit sa statement niya walang mention ng corruption sa panahon ni Digong? At ang sinisilip niya lang noong 2025 daw. Wait lang. July na bulgar na 2025. In short, hindi nga na mayagpag yung budget ng 2025 eh. Hindi nga nagastos yan eh, kaya nga bumagsak ang ekonomiya dahil mababa ang government spending. In short, nagkapera sila panahon ni Digong. Bakit hindi niya man lang binanggit yan sa kanyang testimonya? Questionable, di ba? Hindi ko lang alam bakit naniniwala pa kayo dyan. Mga dilis, naniniwala pa kayo dyan. Oh, nag-cash out siya oh. January 8, 2024, nag-cash out si Zaldico. Ang budget, naaprubahan yan, December 2024 pa. Biruin mo, 12 months in advance, nag-cash out na siya. Masaklap ha, sabi niya, hindi raw siya nakinabang dyan sa pera na yan. Sir, kung hindi ka nakinabang dyan, paano ka makakabili ng eroplano? Paano ka makakabili ng mga helicopter? Paano ka makakapagtayo ng napakaraming mga negosyo? Ang tinuturo ng mga kontraktor, yung SunWest eh. Buong Bicol ata eh. Ikaw ang kontraktor. Ikaw ang tinuturo. Bakit ngayon, nung na-corner ka na, idadawit mo na ang presidente. Idadawit mo na si Romualdez. Idadawit mo na si PBBM. Lahat na, dinawit mo. Diba? Na-corner eh. Ang masaklap ngayon, ka-coffee, lumalabas na hero pa ngayon. Si Zaldico. Hero, sabi ni Romualdez. Sabi ni, sino na to? Yung pugante? Ni Harry Roque. Hero pa ngayon. Ihanay daw po kayo sa Rizal at kay Andres Bonifacio. Itong si Zaldico. Mamaya pakita ko sa inyo yan. Guys, remember, hindi biktima si Zaldico.
Isa siya sa mga mastermind. Makikita natin niya sa dami niyang assets. Kasi kung utusan lang siya, bakit siya ang maghahawak ng napakaraming assets na yan, mga helicopter? Bakit magkakaroon siya niyan? Mga mamahaling air assets, kung utusan lang siya. At kung hindi siya nakikinabang sa korupsyon, sabi niya, paano siya makakabili niyan? Magkano ang presyuhan niyan? Diba? Pinapalabas nila na hero siya. Hindi siya hero. Hindi rin siya biktima. At hindi siya whistleblower. Isa siya sa mastermind. Hindi siya yung least guilty. Hoping kasi na maipapasok nila sa witness protection program. Hindi po yan totoo. Isa siya sa may pinakamalaking papel. Kung hindi siya ang may pinakamalaking papel dito sa korupsyon na to. Dito sa maanumalyang transaksyon na ito. Again, na ibinulgar po ni PBBM. Hindi ibubulgar yan ni PBBM kung at the end of the day, mapapahamak siya. Bakit siya nagtatago? Kung malinis ang konsensya niya talaga, bakit siya nagtatago? Umuwi siya dito ng Pilipinas. Bakit kinakailangan niyang magtago? Sabi pa ng Simbahang Katoliko o ng CBCP, panindigan niya yung mga sinasabi niya. Umuwi siya dito, harapin niya yung kanyang kaso. Magpasa siya ng sworn affidavit. Diba? Sinumpang salaysay. Kasi mamaya, pwede niyong i-deny yan Yung mga sinasabi niya, mga aligasyon niya online, anytime pwede niyang i-deny yan. Sabi niya, hindi totoo yan, edited yan. Ako, inutusan lang basahin yan. Diba? Hindi siya whistleblower dyan. In fact, yung kanya mga statement, napakaraming butas. Maraming palpak, maraming inconsistencies doon sa sinasabi niya. Ipakita ko pa sa inyo ito. Naubod ng kasinungalingan itong Zaldico. Ito, nakita niyo na January 8, may petsa. Ang saklap sa inyo, bakit sinama niyo pa yung petsa? Sana yung maleta na lang yung pinakita ninyo. Sabi nga sa airport daw yan Bakit sinama niyo pa yung petsa? Ito pa. Itong maleta na yan June 27. June 27 In fact, wala pa nga sa Kongreso yung budget niyan Pina-finalize pa yan ng executive nagbigay na siya ng salapi. Ito pa, June 3. May cash out ulit. June 3. Wala pang budget yan Generous naman ito ni Zaldico. Ito pa, August 16. Magsisimula pa lang mga hearing ng budget niyan. Pero nag-cash out na siya. 350 million siguro to. 7 na tag 50 at 2 na tag 25 400 million. Ang generous niya dyan June 14. Nag-cash out ulit ng June 14. Bakit hindi tugma yung mga dates? October 2. Nag-cash out din. Magkano tong October 2? 27 luggages. May 14. Nag-cash out din. Wala pang nangyayari ka-coffee. Napakabilis lang naman i-edit yan. Mabilis lang i-edit yan Parang ginawa lang ito sa PowerPoint I-edit nila yan Ubod to ng kasinungalingan. Alam mo, kung paninindigan ni Zaldico yung statement niya na yan, mga pinagsasasabi niya, mabilis lang yan. Umuwi siya ng Pilipinas, harapin niya yung kaso. Kasi arestuhin na siya Next week, aarestuhin na siya. Naramdaman niya na aarestuhin na siya. Sasampa na siya ng kaso sa Sandigan Bayan at mabilis kikilos ang korte at maaaresto na siya. Kaya magtatago na yan. Yan na yung opportunity niya. Umuwi siya ng Pilipinas, harapin niya itong mga pinagsasasabi niya. Kasi matibay yung mga ebidensya laban sa kanya. Hindi harapin niya yan. Diba? Ituro niya si Romualdez, ituro niya si PBBM dito sa Pilipinas. Dapat kapag nagturo siya, sworn statement, permado. Sign niya po, hindi yung sabi-sabi lang. Basahin ko yung balita sa Inquirer Resigned ako Bicol Party List Representative Elizaldico walks back earlier denial on ex-aide Orly Gotesa's testimonies about cash deliveries to former Speaker Martin Romualdez's home. Says his staff brought luggages of cold cash to his home and to Malacanang after passage of budget law. After passage of budget law. 2024 nagpa-insert si PBBM para sa 2025. Una, inconsistent na agad. After passage of budget law. Matapos pong maipasa ang batas. Matapos pong maipasa ang budget natin sa 2025, doon siya magpapadala. Pero yung mga pinapakita niyang maleta, bago pa naipasa. Akala ko ba after passage? Inconsistencies na agad yan. Diba? Problematic na agad yan. In part 2 of his video,
Ko showed pictures of luggages that supposedly contained cold cash and delivered to either Romualdez' home or to Malacanang directly. This cash, he said, represented the SOP o kickback of 25% from the insertions. Most were delivered post-2025 GAA enactment. Another inconsistencies, 25%. Wait lang. Yung mga nag-i-implement ng project, sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, sinabi ba nila na 25% na pupunta kay PBBM? 25% na pupunta kay Romualdez? Kasi kung hiwalay pa yan sa kickback ni Zaldico, edi 50% na. Tag 25 sila, 25. Pero wala ni isang nagsalita na nagsabi para kay PBBM yan. Wala ni isang nagsalita except kay Gutesa na tinuturo si Romualdez. Mas paniniwalaan mo pa itong Alcantara, mas paniniwalaan mo pa itong Bryce Hernandez dahil sila ay nag-i-implement ng project. But wala ni isa sa kanila nagsabi ito para kay Presidente. 25% yan. Sabi pa, most were delivered post-2025 GAA enactment. Pero hindi nga eh. Kung 2025 GAA enactment na isa batas yan December, so supposedly mangyayari yan ng January 2025. This year lang mangyayari yan, pero ang petsa ng delivery daw nila, 2024. Mali kayo ng edit. Baka sabihin niyo typographical error lang yan. Nagkamali lang kayo ng edit dyan. O problematic na agad yan. Hindi nyo ginandahan yung edit ninyo. Ano to? Kumukuha lang kayo ng simpatsya para yung perception ng tao maging masama kay PBBM para mapasama ninyo sa rally. Kasi may mga nababasa akong post, dumami daw po yung sasama sa rally after daw po ng revelasyon ni Zaldico. Good luck sa inyo kung paniniwalaan kayo ng taong bayan. Ko also alleged that President Marcos Jr. himself got 25% of the alleged 100 billion in insertions in the 2025 budget. Wala nga eh. Yung 100 billion na sinasabi niya na utos ni PBBM, vinito niya nga eh. Mas malaki pa yung vinito, 194 billion. Paano magkakaroon ng 25% si PBBM dyan? Hindi nga nangyari eh. Na-veto nga ng presidente. Dinisapprove nga 194 billion. Paano nangyari yon? Which means Mr. Marcos got 25 billion pesos. He challenged Ombudsman Rimulya to investigate the involvement of his boss and Romualdez. He challenged Ombudsman Rimulya to investigate the involvement of his boss. Wow! Wow, wow, wow. Si presidente nga nagpapaimbestiga Si presidente ka nagbulgar sa harap ninyo mga kurakot na mambabatas Ngayon babalik ta rin nyo na Oy mga DDS, sabi nyo, hindi kayo maniniwala kay Zaldico. Ngayon naniniwala na kayo. Para may ebidensya tayo ha. Anong sinasabi ni Harry Roque? Few months ago, basahin natin. Zaldico, kahit anong sabihin mo, walang maniniwala sa'yo kasi magnanakaw ka. Hindi magpapauto sa iyo ang Pilipino. Sabi ni Harry Roque ha. Zaldico, walang maniniwala sa iyo, sabi ni Harry Roque. Ngayon, na binabanata ni Zaldico, si PBBM may maniniwala na. Talaga to si Roque talaga sala sa init, sala sa lamig ito. November 14, kahapon, ito na ang linyahan ni Harry Roque. Kabayanihan ang ginawa mo, Zaldico. Pwede ka nang ihanay kay Jose Rizal at Andres Bonifacio. Mabuhay ka. Wow! Legit ba ito o fake news? Pero sa ugali ni Harry Roque, mukhang ganyan ang sasabihin niya. Ganyan ang linyahan niya. Bayani na ngayon si Zaldico. Oy, nako ka-coffee, wag kayong maniniwala, wag kayong pabubudol. Kasinungalingan po yung ipinakakalat nila kasi gusto nilang ibagsak si PBBM at mapaupo si Sara Duterte. Ingat-ingat tayo dyan ka-coffee sa kanilang linyahang yan. Sige, ako'y magpapaalam pansamantala ha. Magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Mga nasa YouTube, subscribe na po kayo. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo, bye-bye.